kababayan, nagsalita na po si Attorney Claire patungkol po dun sa issue na kumakalat na old video po niya na kung saan nag-hysterical siya mga kababayan doon po sa isang presinto mga kababayan, and then ipinaglalaban niya yung kanyang kliyente. So eto pala po yung kwento niyan. Pakinggan po ulit natin mga kababayan. Anong sanction po? Probably. Because you are a lawyer. As of now po, ay maaari po yung pag-usapan dahil pakinggan nyo mabuti po, pagka po dyan dumaan, ay tinitikitan lamang at 5,000 na fine. Siguro maaari pong pag-usapan yan, especially po kung ang nagbabiolate, ay mga public servants. Yes, ma'am. Another question. Yan. Alam natin, ma'am, na maraming fake news. Kasi, ma'am, may fake news po ba yung kumakalat na video nyo regarding dun sa umano'y pagwawala nyo sa maganda yan. Maganda yan. Hindi na to salita ng palasyo at ng Pangulo. Ako na to. Okay. If given a chance to do that again, I will. Oh! Because I did that for justice. Maybe yung nakikita yung video, that's 2015. Oh. Can you see my face there? Tingnan nyo, nagulat yung mga tao kasi ang tagal na mga kababayan. 9 years na yung nakalipas tapos pinakalat lang nitong mga DD-shit na walang utak yung video ni Attorney Claire. Akala ata mga kababayan, pag pinakalat nila yon masisira etong si Attorney Claire. Hindi nila alam, mas lalong sinuportahan ng taong bayan etong si Attorney Claire. Kita nyo nga kung siya ay pagbibigyan ulit ng pagkakataon na ulitin yon para sa hustisya, uulit-ulitin niya yon mga kababayan. Diba? Gagawin niya pa rin yon. Yung nangyari dun sa kumakalat na video, basta para sa hustisya. So ngayon, pagpatuloy pa natin. Look younger. That's 2015. Okay, why nila pinapalabas to? And splice. Dahil ayaw nila ako siguro na manatiling tagapagsalita rito ng palasyo. Tama! Una, ang kwento niyan, merong dalawang magsing-irog na hindi na nagkaayos. Yung bata na iwan sa bahay ng babae, flight stewardess yung babae, iniwan sa driver. Nung tumawag ang school sa tatay, nalaman niyang wala yung nanay, kinuha yung bata sa bahay na kasama lang ang driver. Diba? First child niya yon. Now, nung dumating yung nanay, nagalit dahil hindi sila okay nung tatay. Now, kausap ko yung babae. Kausap ko yung babae. Ang sabi, makikipagkita sa kliyente kong lalaki dahil pina-psychologist nag-undergo ng psychological evaluation, child psychological evaluation yung bata. Makikita sila, ipopromote ko na po sa SM San Lazaro. Umiinom ng kape. Ulitin ko ulit kung saan. Starbucks. Magkikita sila nung lalaki, pumayag ako para magkaayos. Okay? After that, bigla na lang, I just came from a hearing, the Ramjen case in Paranaque. So, ayoko na sana pumunta sa police station. But my husband said, let's go. So, pumunta ako, wala pa sila, nagpa-medical yata. So, I told to the relatives, ito pa, cool lang ha, cool. But when I was there with the relatives, sabi ko, doon sa police, lahat naka-civilian, wala naka-uniform habang nag-aresto. Sabi ko, saan po yung warrant of arrest? Ano pong complaint? Hindi ako pinapansin. I introduced myself as a lawyer hanggang sa umabot kami sa women's desk. Okay? Tapos noon, tinuro sa akin ng kliyente ko kung sino yung lalaking humatak sa kanya. So I was asking for his name. Tinalikuran ako. Diba? Binasto siya. So ngayon, sabi ko dun sa isang babaeng sa isang babaeng police, okay, ano ang complaint? I deserve to know that. Tama. I was the counsel.
walang complaint, walang warrant of arrest. And my client was not doing any crime. You know, guys, what are the reasons or causes for a warrantless arrest? You know that there should be at least the guy or the accused or the suspect should have been committing Tama. a crime. Or there is a reasonable belief that he had committed a crime. But none. He was just drinking coffee. And there was a text from the guy that she was amenable to be intimate, only intimacy. So how could there be violation against women and children? So when I was there, I talked to the colonel. I forgot the name of the colonel, parang bossing nila. Sir, wala tong warrant of arrest. Walang complaint. Walang... And then, after that, it was not the problem with Inquirer.net. Yan! Pakinggan nyo Di ko alam kung sino yun Pakinggan nyo mga kababayan. Kasi alam nyo, buo pala dapat yung video yon. Mahaba pala dapat yung video na... alam ko na ipakita ko na sa inyo yan mga kababayan siguro ng mga nakaraang araw. Yun pala dapat mga kababayan buo. Mahaba pala dapat yung video yon. Kaso ang problema mga kababayan, konti lang yung ipinalabas. Tapos ang masakla pa, yung pinaka nagwawala itong si Attorney Claire, yun lang yung ipinakalat nung mga taga-suporta ni Digong para sirain itong si Attorney Claire. Mga kababayan, ganun nila gustong mawala sa pwesto as a PCO mga kababayan, spokesperson ng gobyerno ng Malacanang, etong si Attorney Claire kasi hindi nga talaga nila kaya. Hindi nila kaya etong si Attorney Claire. Ngayon pakinggan pa natin. Nakalimutan ko parang hindi niya lahat kinuha yung kwento. She did not even ask me. Nag-viral lang, kinuha niya agad nung ako na ay huhulihin. But before that, I talked to the officers. Sabi ko, sir, walang warrant to. And then, one of the officers then, doon, nadinig ko na nasa labas na kami, sabi ng ibang mga pulis, pakulong mo na yan, pakulong mo na yan. Na-splice to. Wala yon. Ang sabi ko, ipagtanggol ang kliyente ko, ipakulong mo ako, anong kasalanan ko? Yun siguro yung nakita nyo. O hindi, na-splice. O yan, na-splice yan. So if you want to get the original copy niya, pero siyempre putol-putol na rin yun edited, sa Inquirer.net, that's 2015. September. Galing? Alam ni Miss Pia yan. Hindi nga ako, wala nga akong penalty at that time sa ABS-CBN, sa DZMM. I was allowed to. Diba? Otherwise, kung meron akong mali, I would not be allowed to go on air. Tama. And then after that, yan, that's 2015. Yan ang panoorin nyo, hindi yan splice. Okay? So, at that time, sabi ko, walang warrant of arrest, walang complaint. Doon pa lang sila gagawa ng complaint. So, diba? Sabi nung isa, namayapa na yung isang pulis, sabi niya doon sa pulis na babae, anong gusto mo? Sabi niya, pakulong yan. The problem is, kinulong ako, naman di kulong, it's detained. Dinetain ako, my husband, and my secretary. Why? Kung ako lang naman ang gusto nila, dahil lumaban ako, di naman lumaban, nangatwiran ako. Di ako lang. Ba't masasama yung asawa ko? Ba't masasama yung sekretary ko? Tama. Hindi ba? So, hindi yun nakuha ng Inquirer.net. Yan lang. I was not even interviewed. What happened? Diba? And the title. The title. So, umpisa pa lang yan, yung comment pa lang yan, marami nang nag-bash doon sa gumawa ng title. Okay, again, hindi yun iskandalo. That's a fact. It's a fact. So, if you will be my client and you will experience the same, I will do it again and again and again for justice. Nung nandiyan ako, na-detain ako, sabi ko, okay lang.
parang si Jose Rizal. Hero lang ang dating. So, pampalubag ng loob kasi nandiyan ako di ba? Yan lang po, yan lang. So, wag po kayo maniwala doon sa mga na-splice na video. Say that's the truth. Ayan mga kababayan alam niyo yung magandang sinabi niya dito, kung darating man yung time na mangyayari ulit yon, uulit-ulitin niya, gagawin at gagawin niya ulit. Para mga kababayan? Para sa kanyang kliyente, para sa hustisya. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, di ba sinabi ko nga sa inyo, napakaswerte ng tao na may abogado na katulad ni Atty. Claire Castro. Bakit? Kasi handa niyang idepensa yung kanyang abogado basta't alam niyang nasa tama. Yung kanyang kliyente basta alam niyang nasa tama mga kababayan. At yan yung isang magandang halimbawa ng isang abogada na dapat ay sinusuportahan ng sambayan ng Pilipino. Hindi katulad nung iba na mga abogado dyan mga kababayan na nawala lang sa gobyerno, sinisiraan na yung minsang taong ipinagtanggol po nila. Yun yung pangit doon. And then hindi katulad ng ibang abogado na nasipa lang sa gobyerno mga kababayan kung ano-ano ng mga paninira ang ibinibintang doon sa kanyang minsang naging kliyente. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, etong katulad ni Atty. Claire Castro ang isang abogada na dapat po ay tinutularan at pinamamarisan ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin, especially yung mga nangangarap na maging isang abogado. Kasi handa niyang isakripisyo yung kanyang sarili para lamang ipagtanggol yung kanyang kliyente mga kababayan. At yan yung isang magandang katangian ng isang abogado mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo rin, sinadya talaga na ipakalat mga kababayan yung video na putol na. At ang kinuha lang na parte yung nagsisisigaw. Etong si Atty. Claire. Siyempre mga kababayan, kung ikaw nga naman yung legal counsel nung isang tao na inaakusahan ng kung ano-ano, tapos hindi ka pinapansin, binabastos ka, tinatalikuran ka, ano ang gagawin mo para makuha yung atensyon nung tao na nambabastos sa'yo at kinakausap mo? Natural, kahit sinong abogada mga kababayan, ganun din yung gagawin. Basta alam niya na nasa tama po siya. Kaya kung titingnan nyo, yung mga DD shit na nangangarap na mapatalsek si Atty. Claire, parang sorry na lang ata kayo. Kasi lahat ginawa nyo na Lahat ginawa nyo na para mawala sa pwesto. Etong si Atty. Claire, yung isa nanawagan pa. Yung isang bataan, mismo ni Sara Duterte nanawagan pa na dapat daw, inuutusan pa si PBBM na dapat daw tanggalin na sa lalo't madaling panahon etong si Atty. Claire kasi panira lang daw sa Marcos administration. Yung iba naman na mga kasamahan nitong nananawagan na ito, nagpakalat ng video at pinalalabas na palingkera daw etong si Atty. Claire. So ngayon, paano ba yan? Ubos na ang mga balang pwede ninyong ibato kay Atty. Claire. Hindi kayo nagtagumpay na mapaalis sa pwesto etong si Atty. Claire. Kasi nga mga kababayan, mahirap tibagin yung tao na nakikipaglaban para sa tama. Mahirap tibagin yung tao na may personalidad na katulad nitong kay Atty. Claire na palaban, handang depensahan yung mga kliyente, handang ipaglaban yung karapatan ng sambayan ng Pilipino. Kaya napakaswerte mga kababayan ng Marcos administration kasi nagkaroon tayo ng tagapagsalita na handang soplahin yung mga nagpapakalat ng disinformation at handang soplahin mga kababayan yung mga nagpapakalat ng maling balita, lalo na kung galing pa yan sa former president. So ngayon kung titingnan nyo, yan po yung katotohanan dyan. Doon sa likod ng video mga kababayan na kumakalat, yan po yung katotohanan dyan. Kaya nang gagalaite etong si Atty. Claire. Maganda na nga rin at napag-usapan ito dito mga kababayan at naitanong ng media dahil nga mas maganda na rin na nanggaling kay Atty. Claire yung mismong sagot po dyan. Kasi ilang araw na pong nagsisirculate sa social media yung pumbalitang yon.